ikaw nga si Maricar. Dahil kung sino at ano ka man dati, lahat yun nabura ko na. Dahil akin ka na ngayon. Si Sofia nandyan ba? Wala yata, sir. Sunod mo na sa kwarto. Wala naman siya eh. Okay, sir. Earl, kaya mo na mag-isa? Paano kung masaktan ka lalo? Ginagawa ko to para sa'yo. Dahil gusto kong maglakad sa araw ng kasal natin. Parang ito na lang ilagay mo sa utak mo. Wala ka ng karapatan kay Sofia, wala ka ng kalaban-laban kay Earl. Siyang pinili, siyang panalo. What if biglang makaalala si Sofia at makaharap niya ang taong that mattered to her before? Unless the guy is committed to someone else already, just like Sofia will be pag ikinasal kayo. Ang problema. Napapanaginipan ko si Joanna at saka si Rico at parang sa panaginip ko parang ako si Maricar. Ha? Parang ako siya. Posible yan, alam mo yan. Tsaka panaginip yun eh. Wala naman tayong kontrol sa mga panaginip natin eh. Isipin mo kung ano yung nangyayari ngayon. May kakasal na tayo. Lagay mo yan sa isip mo, sa puso mo para hindi kung ano-ano napapanaginipan mo. Ito, baby, oh. Para mahimbing yung tulog mo. Daddy, please. I want to see Tita Sofia on her wedding. Punta tayo sa wedding niya. Sabi mo po sa kanya, ako na lang ang flower girl niya. Baby. Gusto ko po siyang makita. Baby. Tapos, bibigay ko po sa kanya yung gift ko sa kanya. Baby, alam mo, kahit hindi mo siya makita sa wedding day niya, para mo na rin siya nabigyan ng gift. Talaga po? Yes. Paano po nangyari yun? Eh kasi, yung earrings ng mami mo, pinahiram ko yun sa kanya. Para masuot niya sa wedding niya. Wow! Daddy, please, I want to see Tita Sofia. Punta tayo sa wedding niya pero makita ko po yung earrings ni Mami na suot niya. Please, Daddy. Rico, Please. baka naman pwede mong pagbigyan si Joanna. Sisilipin lang naman niya eh, kahit siya lang. Please. No! Walang pupunta doon kahit isa sa atin. Let's just pray na matahimik ang buhay ni Sofia at makalimutan niya lahat ng nangyari sa atin para makapag-move on tayo lahat sa mga buhay natin. Sino yung babae na yun? Rico? Napakaganda mo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to, Sofia. God knows. Ilang araw na lang. Ikakasal na tayo. Magiging asawa na rin kita. Tapos nun, pupunta na tayong States. Mag-honeymoon na tayo. Kakaanak. Kahit ilang pa gusto mo. We'll be so happy. At walang kahit sino ang makakasira sa atin.
Baby, sige na, sorry na. Sorry na kung tumaas yung boses ni Daddy kagabi, ha? Please, pati na tayo, baby. Ayoko po. Rico, ano bang problema niyo mag-ama? Bakit ba nagtatampo to si Joanna sa'yo? Ako na bahala kay Joanna. Ako na bahala sa anak ko, please. Kung sabihin mo kasi yan eh. Alam mo, lately, yung tigas ng ulo niyan, yan nakikinig sa akin, sumasakit ng ulo ko. Baby, gusto mo, mamasyal tayo. Punta tayo sa favorite park mo, ha? Gusto ko kasama si Tita Sofia. Oh, pinapabigay ng driver ni Earl. Ano ba yan? Di ba kay Maricar yan? Ba't yan nandun kay Earl at saka dun kay Sofia? My God, Rico, what were you even thinking? Gamit ng asawa mo, pinapahiram mo sa mga taong hindi mo kaano-ano? Ano ka ba? Manang naguguluhan na po ako. May bumalik na sa alaala ko at ngayon lang nangyari sa akin to. Kung bumalik ang alaala mo, eh bakit kasama yung si Rico? Yun nga ho ang hindi ko maintindihan, Manang. Basta ang naaalala ko, may babaeng kinakasal. Wala siyang muka. Kay Rico kinakasal ang babaeng yun. Alam mo, Sofia, puro Rico kasing nasa utak mo. Imahinasyon mo lang yan, darling. Manang, hindi ko ho ini-imagine na ikinakasal ako kay Rico. Siguro nananaginip ka lang gising. Sige. Ay, kung ano man ang iniisip mo, ay kalimutan mo na yan at ilang araw, ikakasal ka na. Mahal na mahal pa rin kita, Maricar. Lahat ng nais ko, ikaw ang may taglay. Hanggang walang hanggan. B-boy, bakit daw ako pinapunta ni Earl dito? Eh, ma'am, may sorpresa daw si Sir Earl. Sorpresa? Mhm. Ano naman yun? Ay, hindi ko po alam eh. Parang alam ko naman. Ano yun? Po? Ay, wala po. Ay, ma'am, hindi naman po sa nagiging chismoso ako, ano, pero ma'am, talaga bang handang-handa na kayong magpakasal kay Sir Earl? Bakit mo naman natanong yan? Alam mo, nabanggit ko rin kay Manang Siling na parang medyo naguguluhan yung utak ko ngayon. Bakit po? Parang hindi ko makita yung sarili kong kinakasal. Pero may ibang babae akong nakikitang kinakasal. Bakit kaya ganun? Nandito na ba tayo? Yes, ma'am. Sandali lang po. Hey, you're here. Hi. Pinapunta kasi ako ni Earl dito. By the way, this is Francis, co-surgeon namin ni Earl, and this is Sylvia. Hello. Hi, Sylvia. Si Earl? Somewhere there, I guess. Sofia. Earl? Kaya ko nang mag-isa.
Sakit lang ng konti, pero kakayanin. Kasi gusto kong maglakad in time for our wedding. Tuloy na kasal natin. Well, anyway, I will just set another meeting on Friday. Hopefully, Earl can join us then. You must be kidding. How is that even possible? Kasal na ni Earl at Sophia this Friday. Yes, I heard pinilitan nila yung date ng kasal nila. Oh. Here's the new invitation. Sabi ni Earl, pinarush niya yan a few days ago. So it's final. The wedding is this Friday. You didn't even know? Of course I knew. Nawala lang sa isip ko. Actually, Earl invited me. Ay, no. I'll go to the office first, tapos mauna ka kay Chloe. Hatid ka ni B-Boy. Sigurado ka ba? Hindi mo kailangan ng tulong? Okay lang ako. I'll be fine. Tsaka ayokong makita ka ng mga tao, mawawala yung mystery ng bride. Gusto ko, pag nakita ka sa altar, may anticipation. Okay? Okay, ingat. B-Boy, remember, huwag ka pupunta sa office, ha? Ulit, sir. Ano? Okay lang, sir. Ingat, sir. Ay, sir, baka mahirapan ka maglakad. Tulungan kitang... I-update mo na lang ako pagpunta, ha? Yes, sir. Ma'am, ba't kaya pinagbabawalan kang pumasok doon sa loob? Sino kaya yung ayaw niyang makita niyo doon? Hindi ko alam. Pero okay na rin sa akin yun. Para rin hindi ko na makita yung mga taong hindi ko na dapat makita. Pero alam mo, may isang tao sana akong gustong makita bago kami makasal ni Earl. Bago kami umalis papuntang Amerika. Halika na, ma'am. That is Earl and Sophia's wedding invitation. Everyone's invited except us. Ano gustong palabasin dyan ni Earl at ni Sophia? This is too embarrassing. Tessa, I'm too busy to even care. Dahil to kay Sophia. This is about her, isn't it? Hindi naman tungkol kay Sophia to eh. Kung natatandaan mo, Tessa, nag-skandalo ka dun sa engagement party namin na nakita ng lahat ng tao who also happened to be invited to my wedding. I was drunk and... Don't get me wrong. Napatawad ka na namin. But, the damage has been done. Ilagay mo yung sarili mo sa posisyon ni Sophia. Pinahiya mo siya, sinaktan mo siya. Hindi naman magiging fair sa bride-to-be na magiging sentro siya ng usap-usapan sa pinaka-importanteng araw ng buhay niya dahil nandun kayo. Sana maintindihan niyo. I just want a peaceful wedding. Gossip-free wedding. God willing, a peaceful life. Which leads me to my next point. Kailangan ko i-discuss sa inyo yung mga maiiwan ko dito sa company dahil mag-honeymoon kami ni Sophia sa States. And hindi ko alam kung kailan kami babalik. What do you mean? You're taking an indefinite leave? Yes. Definite leave. At pag nawili kami, who knows? Baka hindi na kami bumalik. Hindi na pala basta-basta ikakasal si Sophia. Pagkatapos ng kasal nila, bibit-bitin pa siya ni Earl sa malayo. Mawawala na talaga siya sa akin. Okay na yan, pre. Kesa naman magstay pa sila dito. So habang nandito sila, posibleng hindi kayo magkikita talaga. Alam mo naman kung gaano ko pinipilit ang sarili ko na umiwas sa kanya, di ba? Oo. But the fact hurts na magpapakalayo-layo siya sa akin. Tingnan mo na, Karo. So, dapat mas lalong hindi kayo magkita para hindi ka na matuksong puntahan siya o kaya ungkatin pa kung ano yung mga nakaraan yung dalawa.
This is all for the better. Kung nandito lang sana si Maricar, hindi mangyayari lahat ulit. Hindi sana aabot sa ganito na nagmahal ako ng iba. Maybe this is the universe way of telling me na si Maricar ang una at huling babaeng harap ko sa altar. Diyos ko, bigyan niyo po ng liwanag ang isip ko para matanggap ko na hindi kami ni Rico ang nararapat sa isa't isa. Kung talagang para ako kay Earl, tatanggapin ko ho. Sana lang makahanap din si Rico ng isang babaeng magmamahal sa kanya. Naghigit pa sa kaya kong ibigay. Gusto ko pong maging masaya siya. Alam ko ho, nasaktan ko siya ng sobra. Pero sana ho matahimik na siya. Alam niyo po, ito ang dahilan kung bakit pinili ko na lang na lumayo. Para sa ikatatahimik ni Rico. Hindi siya kailanman magiging maligaya sa piling ko. Dahil kung hindi ko yun mabibigay sa sarili ko, hindi ko rin ito mabibigay sa kanya. Lahat ng nais ko, ikaw ang may taglay. Sofia. Ako maghintay. Hindi mali ito eh, mali. Mo dito. Ano ba, Sofia? Ba't hindi mo sinasagot yung cellphone mo? Saan ka ba? Anong ginagawa niyo dito? Rico, huwag ka naman magalit. Ako ang pumilit kay Ate Mimi na pupunta dito at na rin si Joanna. Gusto ko lang naman siyang makasama kahit sandali lang. Daddy, please, I want to be with Tita Sofia. Daddy, please. Oh, Francis. Ako nga pala, ano, yung pasyente mong babae? Hindi. Kaya ko yan. Kaya kitang tulungan. Perfect. Sige. Here's our contract with Earl. I'm looking for a clause that would protect our interest in case he decides to withdraw his investment. Oh, no need for that, Jenny. Earl is not gonna withdraw his investment with the company. He made sure na kahit nasa Amerika siya, he would still be technically here with us. That's good to hear. Kasi last time na binawi niya yung investment sa Real Beauty, nag-suffer ang company. I know. Well, ngayon, makakahinga na tayong lahat. Especially me. You know, this is a win-win situation for me. Si Sofia lang naman ang mawawala eh. Hindi si Earl. At kapag nawala na si Sofia, solong-solo ko na si Rico. Is that enough reason para matuwa ka? Alam mo,
kahit saan man mapadpad si Sofia, hindi mo pa rin mapapalitan siya sa puso ni Rico. Ako talaga ang nililecturan mo tungkol dyan? Excuse me, sanay na ako sa mga karibal kay Rico. Ang karibal, it becomes a threat only if it comes closer to your target. Tingnan mo nangyari kay Maricar. Namatay lang, nabawi ko na si Rico. So, ina-expect mo na ganun din ang mangyayari kay Sofia? She could die for all I care. Ito lang ang point ko. And I'm very confident about this. The moment mawala si Sofia sa picture, sa akin na ulit si Rico. Pinakamamahal, pinagkatatangi at laging pinagdarasal, pinakaasam na makamtan ng kay tagal. Pinakamamahal, sana'y malaman mo na ikaw lamang ang tanging nais makapiling ko. Maging ang buhay ay handang ialay sa iyo. Ibigin lang ako, ibigin lang ako. Pinakamamahal, lahat ng nais ko, ikaw ang may taglay. Hanggang walang hanggang, ako'y maghihintay sa iyong pagmamahal. Pinakamamahal, sa piling mo, tila langit ang bawat sandali. Masulyapan ka lamang, puso ko'y ngumingiti. Pinakamimithi, pinakasisinta, kung kasalanan ang ibigin ka'y Tita Sofia, sabi po ni Daddy, uwi na daw po kami. Pero gusto ko po, balik ulit po tayo sa park. Laro po tayo ulit. Baby, di ba sabi mo na wiwiwi ka? Halika, dali. Punta tayo ulit sa banyo, samahan kita. Tara. Sige, mauna muna ako sa sasakyan. Rico, sandali. Rico, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kasi pumayag ka na makasama ko si Joanna kahit sa huling pagkakataon. Alam ko na, Sofia. Alam ko nagpapaalam ka na. Sige na, umalis ka na. Kasama si Earth. Rico, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng kabaitan at pagmamahal na pinakita niyo sa akin ni Joanna. Salamat kasi naging parte ako ng buhay niyong dalawa. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin ng anak mo mula nung iniwan kami ni Maricar. Why do you have to do this? Why do you have to leave? Please, Sofia. Please stay. Mahal na mahal pa rin kita. Magpapaalam na ako, Rico. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Hangad ko ang kasiyahan nating dalawa sa mga buhay na pinili natin. Pinakamamahal, lahat ng nais ko, ikaw ang may taglay. Hanggang walang hanggang, ako'y
pumapayag ako na gamitin niya ako to get over Sofia. Hanggang ngayon, pumapayag ako na ako pa rin ang naghahabol sa kanya. But only because I am still hopeful that this mere playmate is really his soulmate. O nga pala, si Francis, nakikita mo pa ba? Papadaan ba siya sa clinic mo? Tinulungan ko siya sa isang pasyente niya. Just go home, Rico. Take the rest of the day off. Ayusin mo naman yung sarili mo. Don't tell me what to do, Tessa. Ang karapatan na dikta na kung anong dapat kong gawin sa sarili ko. Ano ba bang plano mong gawin? Sophia, will you take Earl as your wedded husband until death separates you?